set ng party scene ng The Alibi. Naging laugh fest dahil kay Paolo. Paolo, todo bantay sa pag-shoot ng sensual dance ni Kim. Si Ian Lim, nag-aantay pa nga bang bumalik sa kanya si Kim? Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, teka lang kasi ang mga kwento nating pag-uusapan ngayon, hindi basta chismis. Legit na patrivia ito mismo mula sa director at producers ng teleserye na The Alibi. Oo, behind the scenes secrets to na hindi nyo maririnig kahit saan. Asiguradong mapapangiti, matatawa at medyo kikiligin pa kayo lalo na kung Kim at Paolo fan kayo. So ito na nga, unahin natin ang kwento patungkol kay Paolo Avellino. Kilala nyo naman siguro ang personality ng aktor. Yung tipong chill lang, nonchalant, parang wala talagang paki sa kahit anong kaguluhan sa paligid. At higit sa lahat, hindi mo yan basta-basta mapapasayaw. Kahit anong pilit, good luck talaga. Ngayon meron silang party scene sa teleseryeng The Alibi. Ang saya sana. Lights, music, crowd, sayawan. Pero si Paolo walang galaw, para nakapako sa lupa. Kita mo talaga na parang iniisip niya, seryoso ba? Kailangan niya ba talagang sumayaw? At ayon sa kwento, mukhang na-realize daw ni Paolo na hindi sila makaka-move on sa eksena hanggat hindi siya sumasayaw. Kaya ayun, napilitan na nga raw gumalaw ang aktor at doon na nagka-chaos in a good way. Mga ka-trender, sa sobrang aliw ng dance moves niya, literal na nagkatawanan ang buong set. Pati daw si Kim hindi mapigilang tumawa. Yung awkward dance moves ni Paolo, naging instant moment of joy sa lahat. Hindi niya gustong sumayaw pero nung sumayaw na siya pa yung nagpasaya ng buong eksena. At si Kim naman, syempre ever energetic at game sa kahit anong vibe. Habang si Paolo ay awkward king of the night, si Kim naman ang life of the party. Kaya imagine niyo yung contrast nila. Yung isa stiff na stiff, yung isa happy-go-lucky. Kaya palang lakas ang chemistry nila kahit off-cam, no? Kasi natural talaga yung dynamic nila. Pero ito na mga ka-trenders, ito yung parte ng kwento na medyo nakakakilig nga ng konti. Yung solo dance sequence naman ni Kim. Yung sensual, dramatic at super intimate na eksena na kailangan talaga ng full focus at tamang mood. Dahil medyo maselan yung shots, pinaalis muna ng production ng ibang tao sa set para mas makagalaw si Kim ng komportable. Pero guess what? May isang tao raw na hindi umalis. Si Paolo Avellino nga yan, mga ka-trenders. Nagstay nga daw ang aktor. Imbis na lumipat na siya sa kabilang unit, nagdesisyon siyang manatili quietly habang kinukunan yung eksena ni Kim Chu. Hindi siya maingay, hindi nakakaabala. Parang silent guardian lang sa gilid. And ayon sa team, okay lang daw na nandun si Paolo kasi mas maganda rin daw na may familiar at trusted presence si Kim habang ginagawa niya yung intense na scene. At aminin naman natin, iba yung vibe. Yung hindi niya kinailangan magsalita pero supportado ka niya. Yung parang vibes na nandito lang ako, go lang, I got you. Soft pero ang lakas ng impact. Kaya pala kapag pinapanood natin yung The Alibi, ramdam na ramdam yung authenticity ng chemistry ni Kim at Paolo. Hindi lang sa harap ng camera nagsiset ang connections nila, pati sa likod, may kilig, may tawanan, may support system. Yung tipong kahit simpleng eksena, nagiging special dahil sa dynamic nila. At mga ka-trenders, mukhang madami pa silang ilalabas na behind the scenes soon. Kaya kung tingin nyo puno na ng kilig at tawa itong mga nalaman natin ngayon, trust me, mas marami pang susunod. Marami pa tayong aabangan na mas magpapaganda pa sa kwento, hindi lang ng serye, kundi pati ng kwento ng Kim Pao sa likod ng kamera. Next topic naman tayo mga ka-trenders at itong pag-uusapan natin ngayon, hindi lang basta mainit, literal na para itong biglang sumabog na chismis na may halong nostalgia, kilig at konting gulat factor. Kasi imagine this, habang todo ang usapan sa chemistry ni Kim at Paolo, biglang may lumutang na pangalan na matagal nang naka-standby sa love story universe ni Kim Chu.
Yan nga yung ex niyang si Sian Lim. Ayon sa source na malapit kay Sian, meron daw siyang biro. Yes, biro lang daw na parang may pahirit na naandoon pa rin siya para kay Kim. Tipong kung sakali daw mapagod si Kim sa tandem nila ni Paolo, ayan may nakaabang daw. Mga ka-chenders, biro lang ha, pero kilala nyo naman ang mundo ng showbiz. Kahit biro, nagiging breaking news kapag may kilig at history na kasama. At doon nga nagkagulo ang internet kasi habang trending si Kim at Paolo dahil sa lakas ng chemistry nila, biglang bumalik sa spotlight yung classic love team na matagal nang nakaukit sa puso ng mga fans, lalo na ang fandom ng Kim C. Siyempre, hindi mo masisisi nga naman ang mga fans na iyon dahil 12 years din sila, no? Ang dami nilang memories, ang dami nilang pinagsamahan. At may fan base talaga na hanggang ngayon, kapit na kapit pa rin sa love story nila noon. At doon nga na nag-umpisa yung mga tanong-tanong ng mga fans, yung mga what if, yung mga paano kung iba ang timing, yung mga baka naman may chapter pa yan someday. You know that feeling, mga ka-chenders, na kahit tapos na yung libro, iniisip mo pa rin kung may epilogue. Pero ito nga ang totoo, ibang-iba na ngayon si Kim Chiu sa taong 2025. Ang momentum niya, grabe. Yung tipong sunod-sunod ang major projects, mapa movies man, teleserye, endorsement, plus yung matinding partnership niya nga with Paolo Avellino na araw-araw halos ay pinag-uusapan. She's in her prime, mga ka-chenders, mas mature, mas grounded, mas nakafocus sa karera. Hindi na siya nadadala ng mga lumang usapan ng puso. Klarong-klaro sa mga recent interviews niya. Trabaho muna bago love story, whether past man yan or present. Si Sian naman hindi rin nagpahinga sa paglago. Nag-evolve siya sa ibang lane, directing, heavier roles, mas artistic na path. At sa pagiging piloto niya nga, hindi na nga siya kilala bilang dating ka-love team ni Kim. May sarili na rin siyang identity, unti-unti niyang binubuo. Tahimik pero steady. At ang sabi ng mga tao sa paligid niya, may respeto pa rin siya sa history nila ni Kim. Hindi yung tipo na umaasa pero yung alam mong may soft spot talaga para sa isang taong naging malaking parte ng journey mo. Kaya kahit biro yung sinabi niya, mga ka-chanders, ang lakas pa rin ang dating. Parang spark na kayang pasulapin ulit ang buong fandom. At alam niyo na, sa panahon ng social media, kahit konting hint, lumalaking apoy agad. Bigla nagkaroon ng theories, imagined reunions, fan edits, throwbacks, lahat na kasi nostalgia. Grabe yung hatak niyan. Pero kung titingnan mo in real life, pareho namang thriving sina Kim at Sian. Magkaiba sila ng direksyon ngayon. Si Kim blooming kasama si Paolo, umaarangkada ang karera. Si Sian steady na sa artistic growth niya at seryoso sa craft. Parang parehong nasa stage na hindi kailangan ng gulo, hindi kailangang balikan ang lumang Zelda. Pero dahil nga unpredictable ang showbiz, hindi mo rin masabi, diba mga ka-chenders? Minsan pinagtatagpo ulit ang mga dating nagkasama. Minsan para sa project, minsan para sa cameo, minsan kahit ano pa. Pero as of now, wala pang kumpirmasyon mula kay Sian patungkol nga sa sinasabing remark. At si Kim naman nakafocus ng todo sa powerhouse partnership niya with Paolo at sa sunod-sunod niyang proyekto. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!